September 15, 2024 nagsagawa ng eleksyon para pumili ng bagong presidente ang Partido Federal ng Pilipinas Manila Chapter Council, at isa nga dito si Yolanda Lopez ang napili nila na pagbutuhan na umupo at tumayo at manindigan para sa Partido Federal ng Pilipinas. Kaya pakinggan natin ang mga mensahe ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Maynila sa pagpili nila ng bagong presidente ng Partido Federal ng Pilipinas Manila Chapter Council. Sinuportahan din nila ang gusto nilang umupo sa lungsod ng Maynila bago naman na mayor para sa ating mga kababayan, para may makita naman silang pagbabago talaga na tunay para sa mga Manileño. Viva Boche! Viva Boche! Magandang umaga sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami lahat na natin dito sa opisyalis ng Partido Federal ng Pilipinas sa inyong pagdalo dito sa ating pagtulong. Asahan niyo po na ang aming tulong ay tulong namin ibigay para sa lahat. Humingi rin po kami sa inyo na tiwala po namin na ibigay nyo ay maging tiwala niyo rin po sa amin. Para may katatanong kayo po namin lahat para dito sa ating Partido Federal ng Pilipinas. At ang dapat isang po namin, hindi po ang namin hinihin sa inyo, nakapagigit ang po natin dito sa Partido Federal ng Pilipinas ay walang iba, ang ating mayoran para sa mundo. Agree po ba kayo lahat? Amen. Tumalakpak po tayo lahat para kay Federal. Siya po ang mabibigyan o hindi mo alam niyo naman po ang tulong na ibinigay niya sa ating lahat. No? Magmula sa senior citizen, ako po senior citizen na. No? Kilala ko talaga ang aking suporta sa kanya. Dahil sa maganda niya mga programang ilalahan sa ating lahat. At gayon din, at ang puso rin po niyang pagmamahal sa mga taga-Manileño. Hindi lang po sa Manileño sa buong Pilipinas po, umiikot si Mama Ratamundo. Kaya po, sa pagtulong natin dito sa Partido Federal ng Pilipinas, naririto po si Mama Ratamundo para tayo po ay suportahan din niya. At malaking tulong po ito para sa ating lahat. Maraming po salamat. Meron din po akong message to all of you. Election 2025 is forthcoming. Pinaghahandaan po natin yan. Ay naman po ay kasapi dito sa Partido Federal ng Pilipinas, di po ba? Hindi lamang po naman Partido Federal ng Pilipinas ang minamahal ng ating si Superhero Mara Tamundong. Halos lahat ng mga loyalista, nandyan po yung One Movement, nandyan po yung different organization na talagang full support ang ibinibigay sa ating superhero. With more reason kung bakit po tayo naririto ngayon upang ang bawat isa po sa atin sa ngayon ay mag-prepare din po sa darating na laban po natin. Unang-una po, sa lahat po ng, ready po tayo sa lahat ng laban. Dahil ganyan po ang katangian ng ating Super Mara Tamundong. A very brave woman, but kind-hearted, and a very, very generous woman. Actually, ang pagkakakilala po namin kay Superhero Mara Tamundong, after the election of 2022, siya po ay talagang original at legitimate na kamiyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. After the election, siya lamang din po ang nakita nating bumaba kaagad, nagsilbi po sa ating mga senior citizen as a senior citizens advocate. That's why siya nga po ay naturingang superhero ng mga senior citizens. Sa lahat po ng mga kasaping kumandidato sa Partido Federal ng Pilipinas,
there is only one person na nagsilbi po talaga until now. Alam naman po natin lahat yan. So, kung darating na ang ating laban, tayo po ba ay nakahandang lahat as para ating ipaglaban ang kaisa-isang superhero natin, si Super Mara Tamundong. Okay po ba? Okay po lahat. Overwhelming po dapat. So, ang lahat naman po, hindi lang naman po itong mga marami na po tayong pagpupulong, di po ba? So, ready po tayo sa ating pong mga next activities. Malapit na po ang filing, di po ba? So, alam niyo po ba, the choice is ours. Sino po ba ang may gustong gumanda? Maging City of Dreams ang Manila. Sabi nga natin, let us make Manila great again. And we want a change. Pagbabago. At ang pagbabago niyan, change is Superhero Mara Tamundong. Ito ba? Ito po ang mag-aangat ng antas ng mga kabuhayan ng ating mga sapagkat tayo pong lahat ay Manileño. Therefore, wala po akong nakikitang, hindi naman po sa kagano dahil nasa atin po si Mamara, sa lahat po ng lumalabas na ngayon, nag-a-aspire na paguhin, wala po akong nakikita. Isa lamang po ang alam kong makapagbabago sa lungsod ng Maynila. Yan po ang ating kinalalaban na Mayora Mara Tamundong for 2025. Oh. Let us have a secure future for each and every one of us and our family. Mara Tamundong for 2025. Okay po. Maraming pong salamat sa ating lahat at mabuhay po tayong lahat. Okay po tayo para kay Mara. Ako po ang District President ng District 1 Senior Citizen na merong 136 na barangay at meron na din 2 zona at 35,000 na senior citizen. Kawawa po ang nangyari sa mga senior citizen itong administrasyon ito. Sa totoo lang po, ang mga ayuda, mga nahaharap, katunayan, wala ang mga senior citizen. Si Mama na talagang may nagbumasing para sa ating mga senior citizen. Kaya po, magtulong-tulong na po tayo para po sa ikabubuti ng ating Manila. Tinanggap po ang aming Oscar, tapos pinagmaya na po sa mga barangay ang mga papel ng mga presidente. Sana po magtulungan tayo para po sa ikabubuti. Maraming salamat po. Ang sa akin po, nasubukan naman natin ang silyamanin na unang nasubukan natin na tukarin natin ang silyamanin. Bakit po hindi natin bigyan ng buong suporta si Mayor Mara Tamundong para makatigim tayo ng konting pagbabago. Hindi lang po sa ating mga senior, kundi sa ating mga kabataan at sa ating lahat ang masasaguan. Yan naman po, magandang bago po sa inyo namin. Para po sa ating lahat, mula po sa pamumuno po ng D66, ako po ang inyong lingkod, Lino Seha. Ipinapangako po namin sa aming pong distrito sa East ay magtutulong-tulong po kami para yung mga programa mo na ating mahal na Mayora Super Mara Tamundong ay matupad para sa mga Manileño. Ito lamang po ang aking masasabi. Lahat sana po tayo ay magkaisa para sa kay Mara Tamundong. Maraming salamat po. Kahit po ikurap-kurap din yung mata, hindi po ipagkakailang pinakabata ko nito. Sapagkat
naging senior president ako, parang pa rin sa lang, Miss Tia Tensa din. Sa mga nandito ako, masasabi ko sa inyo, ano man ang gawin, mga natamundo. Bakit? Siyang unang-unang nakaalala ko, saripin ako sa aking kahirapan. I will be 87 this year, ay marathon ako. Kaya ako sinuot ang t-shirt na ito. Ano nakalagay? No one but you, marathon. Dito ko lang sinusot ito, kaya tawag kami ng marathon. At may katanungan ako bago tumaupo, I hope you won't mind. Madam, kamag-anak po ba ninyo si Alex Lopez? Pero para takot daw ako. Kaya ako po naitanong, dahil po kay Lopez, Alex, nandun kami ng eleksyon, tinanggal kami sa Sigawan. Kaming anin na district president, tinanggal as DO. Mula ngayon, wala kami pinatawag, pero nagsisindi kami anin alang-alang sa mga senior citizen. At ngayon kami mga senior citizen, sa aming edad na ito, ilang panahon na lang kami hindi namin pababayaan si Mara Tamunog sa kagandahan ng loob nilang mag-asawa. Maraming salamat sa inyo lahat. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Narito po ako at iniintroduce ko sa inyo, tulungan natin si Mara Tamundong dahil base sa aking experience. Base, unang pa lang siya nilapitan, tinugon niya ang aming problema. Sa nakikita ko, never akong tumayo sa isang politiko sa harapan ng maraming tawag magsalita at mag-endorso ng isang kandidato. Kaya lang dito sa kanya mo nakita ang tunay na pagbabago at ikaw yung naging Manila. Dito, nakikiusap ako sa inyo, tulungan natin si Mang Mara ang maupo bilang mayor ng Maynila sa darating na halalan sa 2025. Umaasa po kami, malaki talaga at sinisiguro ko sa inyo, malaki ang maitutulong sa atin ni Mara Tamundong. Maraming salamat po. President po ng PFU. Kaya masasabi ko lamang po, walang hindi makakaya kung sama-sama tayong lahat. Lahat po tayong magkaisa, umaga, gabi, kahit madaling araw, araw-arawin po natin isigaw. At ipo sa FB page po natin, Mara Tamundong for Mayor 2025. Patrick, dili ko ang Patrick. Sundan po ba? Ako isang po ako sa representative ng mga youth development at organization. Lahat po kami susuporta kay Miss Mara. Kagaya po ng nakasabi. Suportahan lang po natin ang bagong mayor ng Maynila. Thank you po. Talaga nagkakamali dito ba? Sabi mo naman siya, Cisco nagtanggal sa amin, tao kay Alex. Nasaan lang po yan? Kahit na umuwi kayo, isang bugyo ko eh. Sa inyo lang. Ako po sa Evan, sa Kumbeno, taga-District 3, dyan po sa Mesibida, Binondo. Ngayon po, maasa po kami kay Ma'am Mara Tamundong na sana po, pag siya po ay susuportahan natin, hindi po kami ng, ano po ba, pagbabago po na sana matulungan po ng mga
Kaya po tapos po, Ato ka muna sa ako kaya. Ato ka. parang kamusta lang namin. Kagawad na ako ng barangay Iwastal. Ako po, totoo nakasuporta kay Mara Tamundong dahil siya po ay mag-aaral po sa aming distrito na tumutulong po. Maraming salamat po. Hinihahalin po ng ating mga senior citizen ang magandang lalaki si Kuya Ray. Ano po, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Ray Garcia ng Barangay Civic Coordination Committee. Kung kilala niyo po si dating Konsyal Josie Siskar, doon po ako nakaparasakay. Ngayon po, nahalal po ako ng District 5 President noong pandemic 2022 sa Kabaka DT. Ngayon, nagkaroon ng masalulot na wala kasisasyon sa Maynila ng mga senior. Alam po yan ng mga taga-barangay na chairman na pinaubayan ng senior citizen sa mga chairman ng barangay at secretary. Kaya kaming anim na district president nag-usap-usap, nag-meeting dahil wala ng identity at senior citizen. Unang-una, wala na tayong senior head sa Oscar hanggang ngayon. Hanggang sa nagpunta kami kay Scott, pinangako niya iuupo niya si Mike Garcia. Hanggang pangako lang na wala siya, wala sila una, wala pa rin senior head. Hanggang sa nagbrad kami kay Alex Lopez ng kabahay niya para iparating ko na sana magkaroon ng senior citizen na Oscar. Hanggang ngayon po wala na. Ngayon, sasabukan niyo po, una-una na mga senior. Kayo mga apo, mag-isip kayo para sa mga lola ninyo. Diba? Kaya kaming anim, bukan kami. Itinatag namin ang Integrated Association of Manila Incorporated. Hindi kami namalapit sa mga politiko. Senior citizen activities na kami. Ngayon, nandito na, dahil para makatulog kami sa Maynila na para suportahan ang maaaring tumulong sa senior citizen. Ito na si Mara Tamundong. Sana, ayan ha, mensahe po yan. Marami nagtatanggap na presidente daw siya ng District 5, kaya hanapan niyo po sila ng minister election. Ako, meron po ako na. Alam ni Saroli. At saka alam ng mga district president. Kami yung mga international commission of senior citizen. Kami rin ang pinapatawag ng senior citizen party sa Congress. Kami ano. Kaya kami nga rin, pag nag-usap sa pagkahanin, sigurado yung majority mapupunta doon sa Congress. Maraming salamat po sa inyo lahat at magandang mga. Mabuhay ka! Mabuhay ang senior citizen na nandun sa Maynila! Baby Mano, para magbigay ng kanyang mensahe. Ay po, magandang umaga po sa inyo lang. Member po ako sa Carriedo, sa Quiapo. Ngayon po, marami pong mayor na naupo po sa yun. Marami po, pero kami po nakakapaghanap buhay. Nung tumating po si Isko Moreno at saka si Alina Cuna, hindi na po kami, kaya hindi po kami nakapaghanap buhay. Siyempre po, bilang manimuda po, pinubuhay po namin yung mga pamilya namin. Umaasa po sa amin, pinaparan po namin yung mga anak namin, mga anak namin. Ngayon, dumating nga po yung sitwasyon na masyado po kami nahihirapan. Kaya pagkakutak po kami, tapos sinumuli po kami, kinupa po yung mga kanina namin, kasi hindi na po sinusunod. Kaya ngayon po, siyempre, naranasan po namin ang buhay na gano'n. Isang pa tayo, dito po tayo sa makakatulong po sa atin. Kasi nakita ko naman po yung kabutihan ng Mara, na talaga nagdanyang tumulong sa mga mahihirap, hindi rin sa mga mahirap, sa lahat po ng tao. Kasi kahit na bata o matanda, talagang mahal niya.
Wala po siyang sinisino. Ano, puro pagmamahal po ang inano natin. Aanin natin ang sardinas, aanin natin ang mga dilata. Kung wala namang pagmamahal na ibibigay sa atin at saka kalinga. Kaya kailangan, magsalita po tayo. Itagunin po natin. Hindi ako iyak. Hindi ako iyak. Ano? Talagang po sa kalooban ko yung sinasabi ko dahil talagang nahirapan ako. Kasi kaya lang ako naiiyak. Dahil siyempre, naisip ko yung mga nananasan mo, talagang ang hirap. Pero sa ngayon, pagtutulong-tulungan natin ang maubos si Mamara, ay malaking mag-asa para sa atin. Hindi lang mga vendor ang kanya tutulungan. Lahat tayo, hantay na tayo tulungan. Nakikita ko sa pagkatao niya, talagang mabuti siyang tao. Ngayon, kung nakita ko na siya, talagang santa tungkol sa atin. Ipag na natin siya ipumoto, di ba? Ngayon, nakita ko talaga yung kabutihan ni Mamara. Kaya ngayon, tayo magkaisa tayo. Ibono natin si Mamara para sa kayamundan ng bayan ng Maynila. Pagkako naman, huwag yung puro tayo hirap. Kasi marami tayo binubuhay, marami mga vendor dyan na nawala naman ng buhay. Hanggang ngayon, kaya yung iba, wala nang puhunan, ay hindi na nakakamaganap buhay. Kaya ngayon, pagtulong-tulungan natin na ngayon po natin si Mamara. Kasi kung hindi tayo magkakaisa, paano pa? Kaya, yun na lang po ang masasabi ko. Si Mamara mapagmahal sa kapwa. Kaya kailangan makahindi natin sa inatulog natin siya para meron na tayo kinalang nila. Salamat po, pinapalik ko. Salamat, David. Ngayon mo po, tawagan po natin buwan po sa isa po sa mga coordinator ng ilaw sa reforma ng Maynila, si Ginoong Manny Sacramento. Si Mr. Manny Sacramento po, dati po akong empleyado ng Manila City Hall. 31 years in service po ako. At dami ko na pong napagdaanan ng mga mayor. Kaya po ito sis ko po, kailangan po makabalik sa Maynila. Pag ito po ang nakabalik sa Maynila, tandaan niyo po, ang Manila City Hall katatakutan dahil po magkakalat po ang mga mundong empleyado. Those employees, alam niyo po ba yun? Opo, yun po. Ang Manila City Hall, baka rin po, pagpunta niyo po noon, hindi na po kayo papapasukin. Dahil naging private po, baka maibenta gusto. Di po ba? Dapat po kaya natin silang iboto. Yan po ay hindi tama. Sa pagkakano po sa 31 years in service ko po, ang Manila City Hall po, noong araw, maganda ang pamamalakad. Nung sila po ang umupo, nandito na po ang Maynila. Nalubog tayo sa utang. Akala niyo po ba kung magkano ang utang ngayon ng Manila City Hall? 25 billion. Pero nyo Cisco, umutang na, nagbenta pa. Saan po ba napunta ang pera ng City Hall? Di po ba? Mag-isip-isip po tayo. Tsaka yung po mga, lalong-lalo na po yung mga taga-Baseco yan. Kung meron po taga-Baseco. Sila po, karamihan po ron kasi po may mga kakilala po ko ron. Yung pong dating chairman, pagkakaalam ko po, sabi sila po, isko sila. Sabi ko nga doon, nung pumunta po ako ron, sabi ko, mag-isip-isip po kayo. Kasi po, ang Baseco, baka po, sa susunod, yan ang ibenta ng Isko Moreno. Di po ba? Baka kayo taga-Baseco, sa pagkita kayo pulutin lahat. Kasi nakabenta na naman si Isko. Kaya po tayo,